Okay, good morning everyone. Uh, Reviewin natin yung naging trade natin kahapon. So, since cellphone lang yung gamit ko, diretso na kaagad ako sa technical analysis and price actions. But we start for the price action. Monthly, naglagay ako ng support and resistance. Reviewin nyo na lang yung atin na sa YouTube playlist kung ano ba yung dahilan ba't ganito yung mga kulay na ito. For example, ito yung yan. This is support, another support. Yan, dito naman. And resistance. Kaya lang, saktong-sakto yung price at saka yung resistance. So, bakit ba nandun yung tatlo na yan? Dahil dito, isa is low, low, and then low. Kaya lang yung price kasulukuyang bumabalik na naman sa ibabaw ng resistance. So, price action, since ito pa rin yung ating ito pa rin yung ating bias, bearish. Pero kung bababa tayo sa lower time frame, let's say weekly, yan, weekly. So, ito ngayon yung low nung weekly, last week. So, yung price nasa ilalim na niya. Yan. Natanggal ko yung horizontal line ko na weekly. Babalik ko. Yan. So, that is last week, So, since weekly siya, edit ko siya, gagawin ko siyang blue. Yan, blue. Okay. Save. Yan. Then, daily. Yan, daily. Yan. So, ayun pa rin yung bias. Yun, bearish, correction, and then, eto ngayon, ay daily, napakalaking candlestick niyan. Maliit lang yung wick sa baba. So, bearish pa rin yung bias. So, most likely what will happen is magpo-pull back siya. So, pag nag-pull back ito, at nagkaroon ng, let's say, dito, yan, pwede ka naman mag-trade, kaya lang counter trend. So, you wait for the price somewhere in the equilibrium or the 50%. Or kahit dito, pwede mo hintayin yan. Kasi pwede baka i-retest. Kasi ang lakas ng binagsak kahapon bago ulit bumagsak. So, hindi naman 100% pabagsak. Pero dahil ang bias natin is bearish, pullback, and then ito ngayon is alignment for the from the higher time frame bias. So, kung ako mamimili ng opportunity, ang hanapin ko opportunity to sell. So, from daily, baba tayo ng weekly, 1 hour pala. Yan. So, yan. So, ito ngayon yung malaking red kahapon. Yan. Yan. Nag-open yung market dito pala. Dito. Makiat. Tapos, yan. Kaya may buntot. Kasi nagko-correct din yung, sa lower time frame, nagko-correct din siya. Pero kung tingnan nyo, may trend line tayo. So, yun yung mga reference natin kung i-respect yung trend line. No? Pero kung kukuha ka dito ng equilibrium, andito yung 50%. Somewhere sa 4717. Pwede mo hintayin yan yung correction. O kahit dito, 60%. Kahit dito pa rin, pwede pa rin. Since ang bias natin is higher time frame, is bearish. Kaya all the opportunity to sell, pwedeng mangyari. Pwedeng ulitin niya na mag-impulse, tapos, ganyan. Pwedeng ganon. So, kagabi, anong ginawa ko kagabi? Ginawa ko kagabi, ito yung, alam ko, ito yun.
So, ang ginawa ko dyan kagabi, yan. So, isang nasa isip ko talaga, babagsak. 70% sabi ko nga. Sabi ko, posible ito is consolidation. Ito yung manipulation, then distribution. Accumulation, manipulation, distribution, higher time frame bearish bias. So ngayon, ano naman yung ngayon? Ngayon naman, ito, ayan. So, ganun pa rin, since ang bias natin bearish, pwedeng ito ngayon is, ayan, ang accumulation kasi hindi naman puro pa lang, pwedeng patulad nito, parang pabuka na ganyan. Ayan, pwedeng pa ganyan, pwedeng ganyan. Kaya lang, since ang bias natin is bearish, we wait for the trend line, the price to reach the trend line. So, yun. Tingnan natin kung lalabas pa siya or babalik siya within the consolidation. Kaya lang, since may training ako ngayon, seminar with Solar, wala akong time mag-trade na ganito. Yung focus talaga. So, good luck everyone and thank you very much. Kahapon pala, ang ginawa ko pa pala dito, ganito. So, nung napansin ko na nahihirapan na to, 1 hour, bumaba na ako sa 15. Yan. Yan. Although na tumataas siya, pero pansinin nyo, nagbabattle. Diba? Tapos nung lumabas dyan, so that is my signal na nag-enter na ako. Enter ako dito, TP ako dyan. Tapos stop loss ako dito. Pag enter ko dito, natulog na ako. Tapos naglagay ako ng TP dito. Tapos naglagay din ako ng pending order dito, sell stop. That mati-TP to, then same time mati-trigger yung sell stop ko. Bakit ganon? Kasi iniisip ko kung mali ako at bumalik dito yung SL ko. Yung kinita ko rito, kung sakaling bumalik ito, break even lang ako. What if bumagsak? At bumagsak nga. Kumita na ako dito, kumita pa ako dito. So, okay? So, yun yung mga ibang strategy pagka nagte-trade tayo. Again, good morning and good luck everyone.